Isang mapagpalang araw po sa lahat ng ating mga kaibigan at mga giliw po nating mga ilang mga taga-subaybay na patuloy pong nag-aantabay ng ating pong gagawing bahagi ngayong araw na ito, na kung saan ito po ay mula sa PM na isa nating nakikinig at sumusubaybay sa ating pong programa, na kanya pong concern ay regarding doon sa kanyang ikawalong boyfriend. No? Nagkaroon na siya ng 7 nung nakaraan at pangwalo, at ang kanyang katanungan ay paano daw niya malalaman na ito na yung kanyang perfect or Mr. Right Guy or Mr. Nice Guy. So sana po ay makasama ko po kayo na maging kabahagi sa pag-uusapan po natin ito, at kung mayroon po kayong mga idea na maaari po ninyong idagdag, bukas po ang atin pong programa para po sa kapakinabangan ng bawat nanonood at nakakapakinig sa ating pong mga paksa na tinatalakay. Ito po ay may kaugnayan doon sa Mr. Right Guy o Mr. Nice Guy, siya na nga ba? No? Balit bago po yan, tayo po muna ay magtalaga ng ating pong mga sarili sa ating pong Panginoon. Kilat mapagpala namin Diyos ang araw pong ito. Patuloy kami nagpapasalamat at nagtatalaga namin mga sarili kung saan kami po itatalakay ng isang paksa may kugnayan sa concern na isa namin pong minamahal na taga-subaybay. Nawa mga bagay na namin pong maging bahagi ay kapulutan niya ng magandang mga isipan at idea na magpapatibay lalo tigit ng kaniyang panititiwala at pananalig po sa inyo. Kung saan kami nagkulang, kami po naway makasampung ng kapatawaran sa pamagitan ng iyong saganang biyaya sa bawat isa sa amin. Ito po ang dinadalangin sa matamis na pangalan na aming minamahal at tagapagligtas na si Jesus. Amen. So, gaya po na ating pong pangako, ay tingnan po natin, no? Yung mga biblical na pamantayan. Kasi ang Biblia po, hindi po yan nawawala ng mga tips. Kung tayo po ay papasok sa isang relasyon, kung tayo po ay magkakaroon ng isang magandang ugnayan sa ating pong kapwa, ito po ay mapagbubuti natin sa pamamagitan po ng pagkinig at pagbabasa ng mga payo mula sa banal na kasulatan. Sapagkat kung tayo lamang po yung sa ating mga kaibigan na hindi masyadong nabibigyan ng panahon ng pag-aaral ng banal na kasulatan, ay mga bagay na maaring ito man ay mabuti, pero sabi nga po ng Biblia, bagamat mayroong mga bagay na mabuti, pero hindi lahat ng bagay ay karapat-dapat. Kung tingnan po natin, para makita natin yung pamantayan ng Biblia, yung mga tip ng Biblia tungkol sa isang Mr. Nice Guy o Mr. Right Guy, kung yan man ay maging isang mabuting isang katipan, mga pababae o mga palalaki, ano ba ang pamantayan ng Biblia tungkol sa bagay nito? Una-una po natin titingnan, hanapin natin, ito bang ating karelasyon ngayon ay isang faithful? Ang Biblia po, mayroon pong mga kahulugan binigay tungkol sa pagiging isang faithful o matapat, no? Sabi roon, it is a remaining loyal and steadfast. Sa mga sekular na paliwanag, ito daw po ay nananatiling loyal, at sabi rito ay siya po ay mayroong firm in devotion to something which he or she is united by or as if by promise and pledge. Kumbaga siya ay talagang devoted, no? Doon sa kanyang mga bagay na kanyang pinangahawakang mga pangako at binibitiwang mga pangako doon sa kanyang karelasyon o sa kanyang katipan. Kaya po kailangan natin makita rin dito yung pagiging isang faithful. So meron pong isang tala si Apostol Pablo sa 2 Korinto Kapitulo 5 talatang 14. Sabi roon, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa amin, sapagkat ipinasisiya namin ang ganito, na kung ang isa ay mamatay dahil sa lahat, kung gayoy lahat ay mga matay o nangamatay. Ano ibig sabihin nito? Yung pagiging loyal sa isang klase ng relasyon, sabi nga ay hindi basta nasisira noong mga klase ng mga pagsubok na naranasan ng dalawang magkatipan. Mahalagang bahagi po rito yung pagiging faithful. Kasi kung minsan, pag sinabi natin tayo ay faithful, pero pag dumarating naman yung mga pagsubok, doon po nakikita yung tunay na kahulugan at kung paano napangahawakan ng matibay yung isang magandang pakikipag-ugnayan o pakikipagrelasyon mapa sa Diyos o mapa sa ating kapwa-tao. Kaya mahalaga pong tingnan natin yung kalalagayan ng taong ating minamahal o maging tayong nagmamahal, tayo po ba ay matapat? Tayo po ba ay patuloy na nagtatapat?
at tapat din ba yung taong ating minamahal sa atin, no? Natin. Ang sabi dito, mayroon siyang commitment. Ang commitment po is an act or an internal act as an act of the heart and the mind of dedicating oneself to something or to someone. Kumbaga, yung ating pong sarili, yung ating pong kaisipan, yung ating pong puso ay dedicated na, no? Ito ay talagang iniuukol na natin doon sa ating minamahal o doon sa taong nagmamahal sa atin. Sabi dito, ang pagiging isang matapat ay nagbibigay ng kahulugan na kung saan dapat tayo ay maging masigit na sensitibo sa mga bagay-bagay, lalo tigit doon sa taong ating minamahal. Ganon din sa ating Panginoon. Dapat tayo ay palaging maging sensitibo sa mga bagay-bagay, lalo tigit alam natin yung posibleng maging dahilan para ito ikasama niya ng loob o kaya ay maging dahilan na hindi natin pagkakaunawaan. No? Tandaan po natin yan, mahalaga sa iyong napili na iyong magiging karelasyon o magiging bahagi ng iyong buhay ay ang pagiging matapat. Ang sabi pa po rito, maaari bang maging tapat ang isang tao kung hindi naman siya loyal? Alam po niyo, ang pagiging loyal, ang sabi rito, ay nakabase kalimitan doon sa mga tinatawag natin terms and condition. Yung mga napapagkasunduan natin, yung mga alituntunin natin para patunayan natin tayo ay matapat o tayo ay loyal, no? Ay ipinapahayag natin sa pamamagitan ng mga alituntunin o mga kasunduan ng mga kondisyon na magiging kapalit ng ating pagiging loyal. Kaya nga malimit, maging sa pakikipagkaibigan, ay bibihira yung makita natin talagang mayroong loyalty, no? Mayroong loyal. Minsan madalas ay tapat kapag nakaharap, minsan madalas ay loyal kapag nakaharap, pero pagka iba na yung kaharap, ay hindi na nagiging loyal. So ang sabi ito, ang pagiging isang matapat ay kahalintulad ng pagpapakita ng katapatan, no? Honesty. Kapag ikaw ay honest, dapat ay kahit ng talikod, no? Kahit saan ka man naroon, kahit ano man ang iyong ginagawa, kailangan ikaw ay tapat sa iyong katipan. Ganon din sa ating Panginoon. Kahit saan man tayo naroon, kailangan lagi nating inuuna, no? Yung ating Panginoon sa ating mga buhay. Kapag tayo nakasumpong ng ganito nating karelasyon sa ating buhay, ay makatitiyak po tayo, mga kaibigan, doon sa nagtanong, na itong iyong napupusuan ngayon ay makatitiyak 100%, no? Na ito po alinsunod sa biblical tips na ating pong pinag-aaralan ay mayroong pong magandang kahinatnan sa hinaharap. Sabi dito, ang pagiging isang matapat ay hindi nangangahulugan na palaging nakatuon sa mga bagay na sexual. Minsan kasi ito yung nagiging sukatan ng mga tao, no? Sinusukat nila na kung talagang ikaw ay tapat sa akin, kung talagang ako yung mahal, kung talagang ikaw ay loyal, ay ipagkaloob mo na sa akin yung bagay na aking hinihiling. Pero ang masaklap nito, kapag yung iyong napagkalooban ay hindi naman matapat, ikaw yung magiging lugi at ikaw yung magiging talo pagdating sa hinaharap, lalo't bawat bagay na ating pong ginagawa, palagi may kaakibat yan, no? Na responsibilidad. Kaya nga ang sabi dito, it is also mean that you refrain from investing romantically in others. Ayun. No, kapag tayo ay mayroong mahal, dapat ay hindi na tayo nag-uukol ng ating pansin, ng ating panahon doon sa iba. Di natin palaging kinukumpara yung ating mahal doon sa ating nakalipas, no? Na kailangan kung tayo ay mayroong mahal, doon natin naka-atensyon yung ating pong mga isip at talagang ibinibigay natin ng 100% yung ating damdamin para doon sa ating minamahal, lalo tigit kapag ang pinag-uusapan natin ay ang ating ugnayan sa ating pong Diyos na manlalalang. Nais ng Diyos 100%. No? Ibigay natin sa Kanya yung ating pong pagiging tapat. Dahil po ninyo, katulad na ang sinabi kanina, hindi sukatan ang sexual na bahagi ng isang ugnayan para lamang mapatunayan ikaw ay tapat. Minsan sa mga simpleng isipan,
Kahit na hindi natin actual o physical na ginagawa, maaari tayong magkamali at magkasala laban sa ating minamahal kapag itinutuon natin at tinitingnan natin yung mga bagay na posibleng maging sanhi para tayo ay matukso na makagawa ng mga pagkakasala laban doon sa atin pong minamahal. Sabi dito, this means that rest of your attention, love, and respect should be directed toward your partner. Sabi dito, ang ibig sabihin nito na yung lahat, no, lahat ng bagay, yung ating atensyon, yung ating pagmamahal, yung ating respeto o paggalang ay laging naka-rekta o direkta doon sa taong ating minamahal. Katulad din ating Panginoon, kaya ang ating Panginoon ayaw niya na mayroong ibang Diyos na pinaglilingkuran, no? Ayon doon sa ikalawang utos, no, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Sapagkat ang Diyos po natin ay Diyos na mapanimbuhin. Ang gusto niya ay ibigay natin sa Kanya yung ating pong buong pagsamba, yung ating pong buong pagmamahal, yung ating pong buong paglilingkod. Ayaw ng Diyos ng maraming karibal. Ganon din naman yung taong ating minamahal. Mahirap kasi pag mayroong karibal eh. Mahirap po kasi pag mayroong pang bukod sa iyong minahal ay mayroon ka pang ibang pinag-uukulan ng iyong pag-ibig. At mahalaga rito, mayroon pong 5 importanteng bagay na nais ko pong bigyan diin, katulad na lamang nung isang, sabi nga may tuturin natin healthy relationship. Bigyan natin ng isang bahagi, itong tinatawag nating communication. Yung tinatawag nating pag-uusap, no? Malaking bagay yung pag-uusap na namamagitan sa dalawang tao na nagmamahalan. Dahil sabi nga nila, nung LDR, yung tinatawag natin long distance relationship, minsan ay nangyayari yan at hindi naiwasan, lalo na pagka yung minamahal ay mayroong karir sa ibang bansa. Kaya mayroon siyang karir sa ibang lugar na malayo sa inyong lugar. Napipilitan itong umalis sapagkat mayroon din siyang pamilya na kanyang kailangan din naman suportahan at kanyang tulungan. Kaya naisasakripisyo magkaminsan yung namamagitan sa inyong dalawa. Kaya nga minsan nagkakaroon ng sabi nga ay isang relasyong pangmalayuan at dito higit na nasusubok, no, yung katatagan ng inyong pagkakaroon ng isang matapat na relasyon. Kahit sa pamamagitan ng malayo, hindi kayo nagkukulang ng tinatawag na communication. Dapat meron ka laging time. Meron ka laging panahon kamustahin ang iyong minamahal, kung siya ba'y nasa mabuting kalagayan, kung siya ba ay maayos ba yung kanyang kalusugan, kung siya ba ay maayos ba yung kanyang trabahong napasukan, kung maayos ba yung kanyang kapaligiran. Dapat yung communication palagi ay nandun yan, no? Laging present yan, hindi dapat nawawala. Kaya ang sabi po ni Apostol Pablo sa unang Korinto Kapitulo 12, talatang 7, datapwat sa bawat isa ay ibinibigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan namin. Ito po ay isang bahagi na kung saan patuloy natin basahin mula doon sa versikulo 8 hanggang 10, makikita natin yung kahalagahan ng tinatawag na communication. At ito po yung nagiging sabi nga natin ay dahilan para higit nating maintindihan at maunawaan yung mga gusto at ayaw natin na dapat nating maranasan habang magkalayo sa isa't isa. Kung talagang hindi maiwasan, talagang nagkakalayo yung dalawang nagmamahalan, pero hindi dapat napuputol yung tinatawag na ugnayan sa pamamagitan ng komunikasyon. Katulad din ating Panginoon, kahit siya'y wala na sa atin, no? Sa ating physical presence, pero yung kanya spirit, sabi nga ay lagi nating nararanasan, lagi nating kasama, sapagkat yun po ay bahagi ng kanyang pangako. Para kung ano man yung mga nararanasan natin pagsubok sa ating buhay, ay patuloy natin itong mapananagumpayan sapagkat alam natin na ang Diyos ay palaging nakaalalay sa atin. Pangalawa, yung tinatawag na respect o respeto. Paggalang, dapat ay genuine ito. Isang bahagi ng sulat na ating pumabasa sa unang Pedro, Kapitulo 2, talatang 17, ang sabi ron, igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Mayroon pong 3 bahagi rito eh. Una, igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Para magkaroon tayo ng mabuting kaibigan, magkaroon tayo ng mabubuting mga kasamahan sa ating hanap buhay, magkaroon tayo ng mabubuting mga
mga nakakausap at nakakalubi ng mga tao, kailangan dito ang sabi ay igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Ibigin ninyo ang mga kapatiran, no? Yung atin pong mga kapatid sa ating pong sinasamaang iglesia, dapat ay iniibig din natin sila, katulad din ng pag-ibig natin sa ating mga sarili. At mga takot kayo sa Diyos at igalang ninyo ang hari. Alam po ninyo, kapag ang tao ay mayroon nito at marunong tignan yung kahalagahan ng paggalang, hindi siya makakaisip ng bagay na lamangan niya yung kanyang kapwa. No, lamangan niya yung kanyang karelasyon. Nagawin niya yung mga bagay na alam niya makakasira doon sa maganda nilang naging simulain bilang magka-relasyon sa kanila pong buhay pag-ibig. At ang sabi dito mga kaibigan, sa Efeso Kapitulo 6, talatang 1, mayroon pang isang pahayag dito nang sabi, mga anak, ay magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Kapag ka mayroon kang mahal at yung minamahal ay matalimahin sa kanyang magulang, ang sabi dito, ito ay matuwid. Kalawa, igalang ninyo ang ama at ang inyong ina. Ito po yung unang utos na mayroon pong pangako. Kaya kung mapapansin po natin ngayon, marami sa ating pong mga kabataan ay nakakalimutan itong bahagi ito na napakalaga na yung paggalang sa kanilang mga ama at sa kanilang mga ina, sa kanilang mga magulang ay isa sa mga unang utos na mayroon pong pangako. Upang humaba yung ating buhay, dapat matuto tayong mahalin at igalang ang ating mga magulang. Paano ka mamahalin ng lalaking iyong mapapangasawa kung nakita mo yung lalaki yung mapapangasawa ay walang galang sa kanyang mga magulang? Paano mo mamahalin yung babaeng iyong mapapangasawa kung nakita mo yung iyong mapapangasawang babae hindi marunong galangin yung kanyang mga magulang? Alam po ninyo, mahirap yan, ano? Pagdating sa kayo na yung nagsasama, so paano niyo tuturuan yung inyong magiging mga anak kung kayo mismo hindi naging mabuting halimbawang naging mga anak din minsan sa nakalipas na iginalang ninyo at minahal ninyo ang inyong mga magulang. Ikatlo, verse 3, ang sabi dito, upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay sa malaon sa lupa. Kaya nga marami ngayon, mga kabataan, kalimitan, sa batang edad, hindi natin nila lahat, pero kalimitan po yung mga walang galang sa kanilang mga magulang. Mas nauuna pa, no? Na namamatay sa kanilang mga mahal na magulang. Naalala ko tuloy yung isang dati kong kakilala na siya po ay taga-bahagi ng norte, yung malayong bahagi ng norte. Yung kanyang mga magulang ay mayroong malalaking mga lupain, no? Dito sa kanilang lugar. At buhay pa yung kanyang mga magulang ay hinihingi na yung parte ng kanyang mana. At matapos niyang mahingi yung parte ng kanyang mana ay bininta niya at pagkatapos ay nagpasasa siya roon sa kanyang pinagbintahan at nagbuhay milyonaryo, sumama sa mga barkadang hindi magandang impluensya hanggang sa naubos yung kanyang pinagbentahan ng kanyang pag-aari at nauwi siya sa wala at nakamatayan siya ng kanyang mga magulang sa ganong kalalagayan. Kaya ngayon, itong taong to ay nagpapalaboy-laboy na lamang kung saan-saan, talaga namang nawala sa kanyang sariling katinoan. Magkaminsan naman, nauuna pang namatay, no? Yung anak na pinamanahan, kaysa roon sa magulang na nagpamana. Pag hindi natin sinagawa itong mga paalala ni Apostol Pablo, yung kahalagahan po ng paggalang sa mga magulang. Kaya dapat pagpipili kayo na inyong makakasama sa buhay, no? Piliin